Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin Scorpio kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. Ito general reading. Next 3 months siya. So nasa January na tayo. Hindi na natin babasahin yung January kasi meron tayong general reading ng January. So it's February, March, April na siya. So February, March, April. Itong barahan to is from your angels to. Angels, guides, and archangel. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is remarkable energy field that will possibly respond to loving treatment. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Scorpio, na yung kamay mo daw, yung puso mo, ay activated yan para magbigay healing, kagalingan sa mga mahal mo sa buhay, and lalo na sa mga tao sa paligid mo. So, if ever you're a doctor, or pwede kang makausap, like may mga ganun eh, since empath ka, sinasabi ng barahan na pwedeng makatulong ka sa mga taong nangangailangan, like may mga problema, kailangan nila ng karamay, pwedeng magamit mo to sa next 3 months na to. Okay? So, energy work. Or pwedeng may mga gagawin kayo. Like may mga bago kayong ideas gamit ang inyong kamay, ang inyong puso, na eto ay magbo-blossom siya, magbo-bloom siya. Or pwedeng ito, Scorpio, ay ano ba yung strength mo? Ikaw yung makakaalam nito. I-comment mo sa comment section kung ano yung strength mo. Like, ano ba yung saan ka ba magaling? Saan ka ba magaling na pwede mong pagkakitaan? Siguro may mga hobbies kayo na pwede nyong pagkakitaan, ilagay mo sa internet, or pwedeng kung ano man to, showcase mo siya, na sinasabi ng baraha na posibleng makatulong ka sa ibang tao. Clairvoyance, inspiration, and interpretation, trust, recognition. So, nakikita natin dito, pwedeng magaling ka rin maghula, or magaling ka rin magbasa ng tarot, parang ganun. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Scorpio, na magtiwala ka. Magtiwala ka sa kung ano yung sinasabi sa'yo ng iyong intuition. Like, for example, instinct. May mga posibleng papasok sa isip at puso mo this next 3 months. Like, may papasok dyan na kung ano yung ideas, or lalo na sa relationship or sa money, or kung sa trabaho man yan. Trust your intuition, okay? May mga future vision, or pwedeng may mga makikita sa panaginip, mga sign, symbols, synchronicities ka na makikita, na pwede mo siyang i-consider sa mga options na gagawin mo, like sa mga decision making mo. Okay. Okay. Scorpio, ihanda mo yung sarili mo kasi ang dami-dami mong obligations. Ibig sabihin yan, punong-puno ka ng duties and responsibilities. And tong 10 of Wands nito, parang multitasking to eh. Ang dami-dami mong gustong gawin. Ang dami-dami mong ideas. Or parang sinasabi ng baraha, ang dami-dami mong gustong simulan. Yung iba sa'yo dito, iba-iba yung trabaho mo eh. Paki-comment sa comment section if yun yung ginagawa mo. Marami kang talents, marami kang abilities. And yun yung dahilan kung bakit ka busy. So, mag-iingat ka lang kasi Strength card, kinakailangan mo ng sobrang lakas physical. Physical and mental to eh. Kasi sa sobrang busy ka, sa sobrang pagod to, kung mahina yung pangangatawan mo, especially kung nagbibisyo ka pa, hindi ka natutulog, hindi ka kumakain ng tama, pwedeng magkaroon ka ng stress problem. Okay? Or pwedeng emotional or health problem, gawa ng stress, or gawa ng pagod ka sa trabaho, or kulang sa tulog, kulang sa pagkain. So, yun lang ang kailangan mong bantayan ngayon. Okay? So, kailangan nating i-replenish yung ating energy.
Kasi parang nakikita natin dito na sobra kayong magiging busy. Okay, 5 of Swords. Wow. And 6 of Pentacles. Nakikita natin dito na may isa or dalawa na pangarap ka dati. Na sinuko mo na siya eh. 'Di ba? Like for example, financial help. Humihingi ka ng tulong pinansyal sa iyong kapamilya, like sa parents mo, or sa siblings, or sa kakilala. But, hindi mo in-expect siguro, 'di ba? Kasi hindi ka na nag-expect. Siguro ilang beses kang humingi ng tulong, tapos ini-ignore ka or dinideny, nire-reject. But, this next 3 months, February, March, April, posibleng unexpected siya na makakatanggap ka ng tulong sa taong hinihingan mo ng tulong. Or pwedeng isang tao na sobrang hirap na siya sa buhay, pinansyal, ang matutulungan mo, Scorpio. So, comment down below. Okay, the Sun. So, nakikita din natin dito na within 3 months, February, March, April, may possible dito na occasion. So, ang nakikita ko sir dito, may 6 of Pentacles dito. It's either anak mo yan, babae siyang anak, or pwedeng ikaw to, or siya yan. Magse-celebrate siya ng birthday. Like, February, within February, March, or April, magbe-birthday siya. Posibleng isang tao, financially stable siya, na mag-offer siya sa'yo or sa anak mo ng pera para sa birthday celebration niya, or kung ano pa man siya. So, kaya may positive ditong aura, may positive energy na may occasion na isi-celebrate. Okay, so 5 of Pentacles. Nakikita ko sir dito na naghihintay ka ng pera. Naghihintay yung iba sa inyo ng pera. But, may iba sa inyo dito na pagod na kayo sa paghihintay. Like yung iba parang umutang sa bangko or umuutang sila sa kakilala nila. And siguro until now, hindi pa rin sila nire-reply. Sinisin lang yung message nila, parang ganun. So, meron ditong decision making dahil sa problema sa pera. Diba? May iba sa inyo dyan na dinidelay nyo yung yung ideas of working abroad or relocation, travel. And dahil sa kakulangan sa pera, siguro after February, March, April, May siguro, or after May, June, July, yun siguro yung buwan na aalis ka para hanapin kung saan ka nababagay or hanapin yung swerte mo. Yun ang nakikita natin. Wow. Okay. Kung ikaw ay nasa relationship na live-in partner lang, hindi kasal, tapos girlfriend, boyfriend lang, mayroon ditong posibleng mandigaw sa'yo. Or pwedeng nakikita natin kung may asawa ka na, or ano man ang status mo sa buhay, may posibleng good news dito, may balita ka or may information kang malalaman kung saan ka pwedeng makakakuha ng trabaho, or pwedeng sino or kung kanino ka pwedeng lumapit, or kung sino yung makakatulong sa'yo. O, diba? So, itong Ace of Swords, it's a new beginnings siya. So, new beginnings para sa usaping pera. And, maraming posibilidad. Yun yung sinasabi ng baraha. Ang dami-daming posibilidad. So, kailangan mo lang ng pasensya. Okay? So, wag tayong masyadong ma-stress. Huwag tayong masyadong ma-depress. Huwag tayong masyadong masaktan. And kailangan natin yung sobrang pasensya. Lalo na sa relationship, lalo na sa usaping pera. This next few months, February, March, April, kung gusto nating makuha yung positive results or outcome. Kasi kung makikita mo dito, parating talaga, 'di ba? Ibibigay sa iyo ng universe yung kung ano yung deserve mo. So, kailangan mo lang na maging positibo, maging responsable, 'di ba? Masipag, magpasensya, huwag tayong mainip. I-welcome natin ang ating sarili sa lahat ng possibilities. Kasi minsan, 'di ba, sa sobrang paghihintay natin, sarado yung isip natin, sarado yung energy natin, na hindi natin alam, dumating na pala yung blessings, dumating na pala yung hinihintay natin, pero hindi natin napansin kasi occupied yung
isip at puso natin sa ibang bagay, sa kung ano yung wala tayo. Okay? So, thank you for watching, Scorpio. I hope na makaresonate ka dito, guys. Okay? So, maraming salamat. Nakita natin doon sa general reading mo na may mga bagay-bagay na hindi maganda. Pero, sinasabi naman ng baraha sa'yo doon na, katulad nito, 'di ba? May magandang balita na darating. Kaso lang, pwedeng ma-miss mo yun. Ma-miss mo yun dahil ang focus mo is doon sa kung anong wala ka. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng baraha, be grateful and trabahuhin natin kung anong gusto natin. Kasi pag masyado tayong nag-i-expect, masyado tayong impatient, mas lalong lumalayo yung grasya. 'Di ba? Pag marami tayong sama ng loob, pag marami tayong resentment, grudges, or kung ano man to, kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Maging totoo ka sa intention mo, sa pakikitungo mo sa kapwa. Alisin natin yung yung parang anong tawag dito. Pabago-bago kasi yung iba ng ng emotion, pabago-bago ng ugali, pabago-bago ng desisyon. So, kung kaya isa din yun sa dahilan, kung kaya nawawala yung focus nila, nawawala yung momentum ng swerte. Okay, so thank you for watching. See you again. Bye!